Tumaas daw ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Paglilinaw naman ng Department of Labor and Employment, ang underemployment rate lang daw ang tumaas o yung bilang ng mga Pilipinong hindi akma ang kasalukuyang trabaho sa kanilang qualification. May report si JP Soriano. Mahigit 6 na buwan na naghahanap ng regular na trabaho si Danilo. Di na raw kasi sapat ang kanyang kinikita mula sa part-time job na pagpipinta. Dahil 46 years old na si Danilo, mas nahihirapan na raw siyang maghanap ng trabaho. Karami naman kasi hinahanap mga college level Kung hindi man, medyo mas bata ng konti, sir. Ayon sa isinagawang survey ng Social Weather Station o SWS, Disyembre nitong nakaraang taon, tumaas daw sa 24% ang unemployment rate sa Pilipinas, katumbas ng 9.7 milyong Pilipinong walang trabaho. Mas mataas ito kumpara sa 22.9% na unemployment rate sa bansa noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa 24% na walang trabaho, 10% raw ang natanggal sa trabaho, 9% naman ang nag-resign, at 5% yung first-time job seekers. Pero ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, sa pinakahuling datos na nakuha nila mula sa Labor Force Survey na ginawa ng National Statistics Office o NSO, nasa 7% lang ang unemployment rate sa Pilipinas ngayon o katumbas daw ng mahigit 2.8 milyong Pilipinong walang trabaho. Nabawasan pa nga raw ito ng 45,000 unemployed kumpara noong isang taon. Paglilinaw ng DOLE, yung underemployment rate daw ang tumaas o yung mga taong naghahanap ng regular na trabaho na may mas mahabang working hours at mas sapat na sahod. Aminado naman ang pamahalaan na sadyang marami pa rin ang walang trabaho sa bansa o di kaya may trabaho nga, di naman sapat ang kinikita. Pero may ginagawa naman daw ang gobyerno para solusyonan ito. It's possible that when they get interviewed, again, there might be the possibility of saying that, are you willing to go for short-term training? Maybe one reason why they cannot find job is because they really don't want to update their skills to get a job. we are doing the long-term strategy is the K-12. The short-term is, remember, yung ginawa po ng TESDA, yung providing skills, providing them training kaagad. Paalala ng isang profesor sa Labor and Industrial Relations, hindi lamang ang bilang ng trabaho ang mahalaga. Mas importante raw ang kalidad ng trabaho at kung sapat ang kikitain para bumuhay ng pamilya. Yung kalidad, no? Yung disenteng trabaho, sapat yung pasweldo, sapat pangailangan, at nagmamatch, no? Yung edukasyon at yung kanyang mga skills. No? JP Soriano, GMA News.